Sahod na naman. Pero bakit parang kulang pa rin? Ang hindi alam ng karamihan, may 7 dapat gawin tuwing payday para unti-unting lumago ang pera mo nang hindi ka laging kapos kada buwan. Panoorin mo hanggang dulo dahil may bonus tip ako na hindi ginagawa ng karamihan. Pero pag ginawa mo, mas mapapabilis ang progress mo. Step number 1, bayaran ng sarili at lahat ng needs. Pagdating ng sahod mo, ito ang non-negotiable routine. Unahin mo ang 2 bagay, sarili mo at ang essentials. Number 1, pay yourself first. Bago ka pa mag-Shopee, grab food o gumala, unahin mo muna ang sarili mo. Magtabi ka kaagad ng kahit 10% para sa savings o investments. And eventually, pwede mo pang taasan yan. Pero, kung maliit pa ang sahod mo ngayon, okay lang yan. Kahit magsimula ka pa sa 50 pesos o 100 pesos. Ang importante, nag-uumpisa ka na at nagbibuild ng habit. At para hindi ka matukso gastusin, i-automate mo na. Set up automatic transfer papunta sa digital bank para mas mataas ang interest o sa isang separate savings account para hindi mo na ito nakikita sa wallet mo. Number 2, essentials, bills, and obligations. Hindi talaga mawala ang bayarin tulad ng sa renta, kuryente, tubig, internet at iba pa. Kaya ilista mo muna lahat ng fixed expenses mo para alam mo ang baseline na gastusin mo kada buwan at i-ready mo na yan. Kung ang sahod mo ay 20,000 pesos, ideally dapat below 60% lang dito ang napupunta sa essentials. So dapat around 12,000 pesos or less lang ang bills at needs. Yung natitirang 40%, yan ang pwedeng mapunta sa savings, goals, investments at personal growth. Pero kapag sumobra ka sa 60% for essentials, ibig sabihin kailangan mo mag-adjust sa lifestyle o humanap ng paraan para bumaba ang expenses mo na i-discuss natin sa later part ng video. Step number 2, iwasan ang impulsive spending sa araw ng sweldo. Naalala ko dati sa day job ko, pag sweldo day, halos lahat nakaabang kung pumasok na ba ang sahod sa bank account. Wala namang masama doon. Pero ang nagiging problema, yung mindset na, uy, sweldo na, tara gastos tayo. Lalo na kung Friday pa, may magaya ng inom, gala, or dapat manlibre ka. At dahil pagod ka at stressed, minsan, kahit hindi naman kailangan, go ka na agad. Ang delikado dito, naunahan ka ng emosyon bagong logic sa tamang paghawak ng pera. Deserve mo rin naman ang mag-enjoy, pero dapat pasok sa budget mo. Hindi pwedeng every sweldo equals ubos agad. Mas okay kung may nakalaan ka muna para sa needs at goals mo bago ka gumastos sa wants. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Step number 3, build your emergency fund. Kung wala ka pang emergency fund, ngayon pa lang, unti-unti mo nang buuin. Ito ang tagasalba ng finances mo para kapag may biglaang gastusin, hindi ka mangangamba. Ideally, dapat meron kang emergency fund na 3 to 6 months worth of living expenses. So kung ang baseline na gastusin mo ay 10,000 pesos per month, ang target mo dapat ay 30,000 to 60,000 pesos na emergency fund. At kung meron ka nang naipon ngayon, pwede mo pang i-level up ito up to 1 year na emergency fund. Para kapag gusto mong mag-take ng higher risk investments or magsimula ng business someday, hindi ka matatakot bumalik sa wala. Tandaan, dapat madaling ma-access ang emergency fund. Huwag mo itong ilalagay sa high-risk investments or nasa long lock-in periods. Digital banks tulad ng GoTyme, Maya o Maribank are okay dahil mataas ang interest dito at pwede mong ma-withdraw ang cash anytime kapag kailangan mo. Step number 4, magbayad ng utang o mag-save for specific goals. Isa sa pinaka-kumakain ng sahod, utang. Kaya kung seryoso kang palakihin ang pera mo, kailangan mong bawasan o tapusin to
tuwing payday mismo. Isipin mo, kung ang utang mo ay may 5% na interest, mas mabilis pa itong lumalaki kaysa sa kinikita ng pera mo sa bangko. Kaya habang pinapatagal mo, mas lalo kang nababaon. Dalawa ang strategy dito. Number 1, snowball method. Unahin mong bayaran ang pinakamaliit na utang para tapos na agad ang isang problema mo at mabilis mong mararamdaman yung progress. Number 2, avalanche method. Unahin ng may pinakamalaking interest. Ito ang pinakasulit long term dahil mas malaki ang matitipid mo. Tapos, pwede mo rin gamitin yung matitipid mo sa step 1 para pambayad dito sa step 4. Kaya importante talaga na mapanatili mong less than 60% ang gastos mo sa essentials if possible para mas may extra pera ka pang pambayad dito. Pero, kung wala ka namang utang, congratulations! Dito ka na mag-focus sa specific saving goals tulad ng pang-upgrade ng laptop, pang-renovate sa bahay, pang-travel, o pang-puhunan sa business. At para mas mapabilis ang pagpapalago ng pera mo, huwag mong papalampasin ang next step na nakakalimutan ng karamihan. Step number 5, magtabi ng pera para sa personal growth. Ngayon, kung meron ka pang extra na pera, pwede ka rin maglaan sa isa sa pinakamahalagang investment, yung sarili mo. Pwede itong mapunta sa books, education, online courses, seminars, skill upgrades, gym membership or exercise equipment, learning about investing, business, or side hustles. Posibleng hindi man agaran ang resulta para sa pagpapalago ng pera. Pero sa long term, ito yung skills, discipline at kaalaman na magdudulot ng promotions, clients, o bagong higher income opportunity para sa'yo. Kaya walang talo sa self-improvement. At ngayon na na-upgrade mo na ang sarili mo, oras na para mag-invest sa kung ano talagang magpapalago ng pera mo long term. Step 6. Set aside money for investment. The earlier na mag-start ka mag-invest ay much better dahil kakampi mo ang time at ang power ng compound interest. Yung sarili mong pera kumikita para sa'yo. Ito rin ay dapat for long-term wealth building at hindi yung perang kinakailangan mo kinabukasan or next month. Kaya naman, pwede mong i-utilize sa mga tax-free vehicles like MP2 Pag-ibig na in recent years ay around 7% ang rate. Pwede rin ang pera or yung personal equity and retirement account na isang voluntary retirement savings program na sa ngayon ay available ito through selected banks. Ang kagandahan din sa pera ay tax-free growth ito, meaning no income tax, final tax, or capital gains on investment earnings sa stocks, REITs, at other products. Siyempre, nandyan din ang iba pang investments like stocks, bonds, mutual funds, at iba pa. Pero tandaan, make sure na aralin lahat ng papasukin na investment. I-assess ang iyong risk tolerance at mag-ingat sa mga scam investment na too good to be true. Step number 7, budget for wants. Ito naman yung posibleng remaining money mo kada buwan pagkatapos mo mabayaran ang sarili mo, bills, utang at iba pa. Dito papasok ang guilt-free spending. Ito yung budget mo para sa fun, enjoyment at mga gusto mo. Pero dapat wise ka pa rin sa pera at hindi one day millionaire. Hindi naman pwedeng buong buhay natin puro pagtitipid. Kailangan mo rin ng balanse. May reward, kasiyahan, gala at iba pa. Pero kailangan may limit, may budget at kontrolado. At kung iniisip mo ngayon na, Mang Johnny, malit lang ang sahod ko, hindi ko magawa yung ibang steps mo. Tama ka, hindi lahat magsisimula sa malaking kita. At kahit matipid ka, ang taas na ng bilihin, pamasahe, renta at cost of living. Pero dito napapasok ang pinakamahalagang realization. Kung mababa ang income, mas lalo mong kailangan dagdagan ang strategy. Kaya bago tayo magtapos, itong 3 rules na kailangan mong gawin kung gusto mong lumago ang pera mo kahit maliit pa ang sahod mo ngayon. Number 1. Focus on increasing your income. Hindi sapat ang pagtitipid lang. Tulad sa basketball,
Hindi pwedeng puro depensa, kailangan may upensa ka rin. Kung gusto mong mas mapabilis ang progress mo, dapat mas maraming pumapasok na pera kaysa lumalabas. Marami kang pwedeng subukan, side hustle, develop high income skills, promotion sa trabaho, freelancing, o small business. At tandaan, ang trabaho mo ngayon ay pwede mong gawing leverage. Kung hindi ka mabigyan ng increase, subukan ng ibang kumpanya. Kung hindi ka ma-promote, i-upgrade ang skills mo. At kung maliit talaga ang sahod sa Pinas, kung kaya sa sitwasyon mo, pwede mo rin i-consider ang pag-apply abroad para sa mas magandang kita. Ang mahalaga, umaangat ang earning power mo. Number 2, analyze your money monthly. Hindi mo maayos ang finances mo kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Track your expenses, i-check ang budget mo, at i-audit mo kahit once a month. For sure, may makikita ka dyan. Like sobra pala ang gastos mo sa merienda or magastos ka pala sa online shopping. Once alam mo na ang galaw ng pera mo, madali mo nang ayusin at i-correct ito. Number 3, automate everything you can. Para hindi ka nagdadalawang isip every payday, mag-auto-transfer sa savings account, auto-transfer sa MP2, auto-pay ng bills if possible. Kapag naka-automate ang pera mo, mas konti ang temptation dahil hindi mo hawak ang pera. Mas konti ang hassle at mas consistent ka. Since may cellphone ka naman at internet, gamitin mo na yung technology para sa ikakaayos ng finances mo. Kung hindi ka marunong, magpaturo ka sa anak mo o kapamilya. Magpa-install ng legit digital banks, online banking, how to auto-transfer at iba pa. Pati MP2 at ibang investments, pwede mo rin ipa-automatic sa HR or accounting para diretsyong savings ka na every payday. At kung gusto mong malaman kung anong mismong skills ang posibleng makapagpataas ng income mo, huwag mong palampasin yung susunod na video na nasa iyong screen. Click mo na. Watch now.